Ayon naman kay Executive Secretary Paquito Ochoa Jr., nakagawa na raw ng contingency plan ang kanilang rapid response team ng Pilipinas sa Syria para sa mga OFW. Ako, sana yung mga uuwing OFWs, ano naman kaya ang aasahan nila pagdating, di ba? Dahil kaya nga ayaw nila umuwi, yan. no? Pag voluntary repatriation pa lang, dagdag gastos sa kanila because they have to pay for it yata pag voluntary repatriation. Pero pag if they stayed there, gaano katagal bago mag-settle to? Di ba? Gaano rin katagal bago sila magkakaroon ng panibagong sweldo? So, kumbaga talo-talo rin eh. So, might as well kasama nila pamilya nila dito, di ba? Depende rin siguro sa trabaho nila doon. Kaya yung mga yung mga ayaw umalis, mostly nagtatrabaho sa mga ospital. So, siguro, nangangailangan rin siguro kasi ng tulong, di ba? Yung mga nurses, hindi rin sila makaalis. At alam nila na, in a way, ligtas na rin sila doon sa establishment kung saan sila nagtatrabaho. Kaya, imagine, out of 1,600, 90 plus lang ang gusto bumalik ng Pilipinas. Yung sa Libya lang ang talagang tensyonado dahil alam mo, pabagsak na rin yung gobyerno. At actually, magulo, conflicting nga yung reports dahil nagbo-broadcast pa rin si Gaddafi na talagang makikipaglaban ako hanggang kamatayan. Pero sinasabi ng mga rebelde, nakubkub na namin. At saka nire-recognize na ng mga iba't ibang embassies actually all over the world. Iba't ibang Libyan embassies all over the world. Yung transition nila from kay Gaddafi dun sa rebel parang ano nila. Pero mahirap din naman yung transition dahil hindi natin alam. Usually, ang Pilipinas nagpapadala ng mga peacekeeping forces, ang US din. Pero ngayon, nagbigay ng pahayag din ng US na, andali, hindi muna kami makikisaw-saw dyan. Wala na silang pera para makigulo pa sila. Ubus na sa Afghanistan. Kung ano-anong problema. Samantala, isang OFW sa Saudi naman po, ang nagpahayag ng kanyang paghingi ng tulong sa pamamagitan ng social networking site na Facebook para mabayaran ang 35 million pesos na blood money matapos makapatay. Ginamit po ni Rogelio Dondon Lanuza ang kanyang Facebook account para humingi ng tulong para iapela ang kanyang kaso at para tulungan din ang kanyang pamilya. Sa ngayon, may 11 taon nang nakapiit sa Dammam Jail sa Saudi Arabia si Lanuza. Taong 2000, nahatulan siya ng death by beheading ng korte sa pagpatay sa kanyang amo. Pero nitong Pebrero, nagpahayag ang pamilya ng biktima na patatawarin nila si Lanuza. Kapalit nito ay 3 milyong Saudi Rial o katumbas ng 35 milyong piso. Ayon po sa mga kaanak ni Lanuza dito sa Pilipinas, sa ngayon umaabot pa lang daw ng 200,000 piso ang nalilikom nila sa pamamagitan din ng Facebook. Mga OFW din mula sa iba't ibang panig ng mundo ang nagbibigay ng tulong sa Barya Mo Buhay Ko program. Nagtungo na rin daw sila sa Kongreso para humingi ng tulong pero wala silang nakuha. At sa ibang balita pa rin po, nagdeklara na rin ng state of calamity ang lalawigan ng La Union dahil sa dengue outbreak sa kanilang lugar. Sa ngayon, umabot na sa 2,700 kasong naitala sa probinsya habang 7 na rito ang nasawi. 5 bayan na tungsod na sa La Union ang may dengue outbreak. Yan po ay ang San Fernando City, Bawang, Bagulin, Balawan at Bacnotan. Bunsod nito, lalong pinaigting ng La Union Provincial Health Office ang kanilang kampanya kontra dengue at nagsasagawa rin ng mga fogging operations sa mga lugar na may kumpirmadong kaso nito. Samantala, nag-random check naman ang City Health Office sa mga pool na isang pribadong subdivision sa Muntinlupa dahil posible rin itong pamugaran ng malamok lalo na